Aniseta Esperanza, Maria Cecilia, Francis Maria Inozaria, Roman Gloria, Abe Amelia Janavelca Ernesto, Emmanuel Milagros Normelito Sr. at Jr., Zita Norcy Rochelle, Emiliana Ricardo Mamerta Herbert, Asuncion Raquel, Roque Sr. Estrella Stephen, Anita Rosalina Eduardo Jr. Soledad, Alexander Zosimo Perla Felicidad, Juan Gloria Lily Margarita, Aurora Juno, Alejandro Jr. Lilia, Fernando Emerson Ernesto, Dio Jason Marina Nancy, Mengosi, Inocencia Lito, Greg Bogi, Althea, Biaco, Gaudencio Sr., Andres Maria Damian Emmanuel Michael Cerilo, Damian Andres Eugenia Jimmy Erlinda Joseph Bernadette. Alicia Francisco Sr., Hilda, Lani Alberto Erlinda, Maring Tersing Senya, Elvic Davina Pepito Paterno Albena, Anchea Kate, Ricardo Sr., Rodolfo Sr., Samson Pasiano Maria Rogelio, Adelaida Ligaya, Marlo Bienvenido Anastasio, Ernesto Generosa, Judy Dante, Julie Eleuterio Pablo, Edna, Enosito, Erlinda Dolores, Norma Clemencia, Adela Romeo, Baltazar Greca, Jorel, Leoniza, Cecilio, Marlon, Mary Grace, Luisa, Romeo, Zoraida, Zandru, Farmenio Sr., Simplicia Bonifacio, Victor Roman, Apolinaria, Fulgencio Estelita, Braulio, Lilia, Virgilio, Arnulfo, Teresita. Lilibeth Leo de Gracia, Leo de Garia, Christian Mel, Lorena, Flaviano. Para sa pasasalamat, ninapad Pardilla family, Domigpi family, Janine Cruz, Jeremias Cruz, Justin Cruz. Sama rin natin sa ating panalangin na pasasalamat ni na Angela Ramos and family. Paanyaya, sa ika-9 ng Enero ang kapistahan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Bilang paghahanda ay magkakaroon po tayo ng tridoon na gaganapin sa ating parokya mula ika-6 hanggang ika-8 ng Enero 2026. Ang tridoong prayer ay magsisimula na ika-6 ng umaga na susundanan ng banal na misa ng ika-6 at kalahati ng umaga.
Sa araw ng kapistahan, January 9, ang pananalangin ay sa ganap na ika-6 ng umaga na susundan ng banal na misa ng ika-6 at kalahati ng umaga at susundan ng pagpaparangal sa Poong Nazareno matapos ang misa. Ang lahat po ay inaanyayahang makiisa. Maraming salamat po. Tema ng taon, ipangaral natin ang Ebanghelyo tungo sa buhay na matapat at marangal. Tema ng buwan, ang bawat binyagan ay tinatawagan na isalin sa mga bata ang pagpapahalaga sa buhay na matapat at marangal. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Linggo ng Pondo ng Pinoy. Linggo ng mga katutubo sa Afrika. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyang at mira. Mga handog ay nagpapakita na si Jesus ang lingkod hari, dakilang pari at propeta. Liturhiya, ang pista ng pagpapakita ng Panginoon o Epifanya ay bahagi ng misteryo ng Pasko. Sa araw na ito, na inihayag ng tala sa mga pantas ng Panginoon. Inihahayag din na ang lahat ng tao ay binibilang bilang sambayanan ng Diyos. Mayroon tayong second collection para sa Africa. Turo ng simbahan. Nang dumating ang Mesiyas sa persona na Hesukristo, ang bayan ng Israel ay nakita. Hindi ang mananakop na hari, kundi isang hari na sa pamamagitan ng kanyang salita at pag-aalay ng sarili ay ipinakita ang kawalan ng katarungan, kapangyarihan, kayamanan at impluensya. Ang kabalintunaan nito ang kanyang ipinakita. Hindi siya naparito para paglingkuran, kundi ang maglingkod. Ibinigay niya ang bagong pamantayan ng pamumuno. Sino mang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod ng lahat. Sama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Nauntalan family, Rose Gamaro and family, Jose Venji de Gala, Maria Isabel de Gala. Para sa nagdiriwang at pasalamat, nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Editha Menor. Para sa maagang pagaling ni Sonny Posada. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Alan Sr., Ernesto, Leticia, Wilfredo, Antonia, Peter Jairo, Raimunda, Andres, Felita.
Isama rin po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ni Ann Feudo para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Marieta Tingting, pasasalamat ni Michelle Tingting. Gayon din, ang pasasalamat ni Ramon de Leon and family, Edwin de Leon and family, para sa natatanging kahilingan ni Heidi de Leon at Minda Ramos. Para sa pasasalamat ni Nasampang family, Mendoza family, Minda Ramos. Pasasalamat ng Magbayaw family, gayon din si Flor Cortez and family, Nelly Lagapa and family, Arlene Tulang and family. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Mariquita, Elizeb, Nelia, Gonzalo, Rhea, Delphine, Jaime, Jesus, Cerilyn, Jesus Senior, Mercy, Mabel, Eunice, Raymanda, Adolfo, Alfredo, Emelia, Leoncio, Generoni, Merita, Adela, Milagros, Juan Carlos, Vicente, Felicidad, Mariwi, Joel, Efren, Milagros, Ricky, Michael, Jewel, Jesus, Irenea, Andrea, Benjamin Jr., Benan, Lourdes, Rufino, Juana, Efren, Ernesto Perlito, Florentino, Cesario. Briggs Jewel, Nelita, Benjamin, Rufina, Rosenda, Mauricio, Pelita. Sama rin po natin sa ating panalangin para sa nagdiriwang ng kanyang kaarawan at pasasalamat, si Rachel.
Magsitayo po ang lahat. Bilang panimula sa ating banal na misa, makaisa po tayo sa pampungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa pagpapakita ng Panginoon, dumating ang kaligtasan sa sanlibutan. Upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalaba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ng papuri sa Diyos.
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobin mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Isaias, naliliwanagan ng ningning ng Panginoon ang lungsod ng Jerusalem, at dooy magsasadya ang maraming pangkat na may taglay na mga mamahaling handog. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi.
Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisiglang. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madaramam. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo. At ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epham. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa'yo. Tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yung haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, ya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Iyong buhay na matuwid sa kaniyang kapanahunan. Madama ng bansa niya at tumunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, iyain din sa kanya. Pati yung mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala.
ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansa ay magpupurit, maglilingkod sa tuwinan. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag. Lalo yung nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa'yo. Tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na tulad ng mga Hudyo ay pagpapalain din ang mga Hentil dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay pinagkatiwala na sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga Hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya kami nagsipunta upang sa poon sumamba.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba ng Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitawang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nilang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan, inihandog sa kanyang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes, kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manatili pong nakatayo ang lahat. Mga minamahal na kapatid, dapat ninyong mabatid na kung paano tayo nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo sa awa ng Diyos. Ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay amin ding ipinahayag. Sa 18 ng Pebrero ay ang Miyerkules ng Abo at simula ng pag-aayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa 5 ng Abril ay ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay, ang matagumpay na pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 17 ng Mayo ay ang kanyang pag-akyat sa langit at sa 24 naman ng buwan, ding ito ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa 7 ng Hunyo, ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 29 ng Nobyembre, ang unang linggo ng Adbyento. Sa Panginoong Hesukristo nararapat ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang Epiphany Sunday o ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoong Hesus. Pwede po bang pakibati ang inyong katabi? Happy Epiphany! Epiphany sapagkat ang ating Panginoong Hesus nagpakita po hindi lang po sa kanyang mga magulang na sina Jose at Maria. Bagkus, pinagpakitaan din niya po. Ang unang pinagpakitaan niya ay yung 3 pantas na binabanggit sa atin ng ating ebanghelyo. Sina Gaspar, Melchor at Baltasar. Marahil kilala naman po natin sila. Sila yung mga naghandog ng natatanging mga regalo kay Jesus. Regalong ginto, regalong mira, regalong kamanyang. Ang ginto sumisimbolo sa kanyang pagiging hari.
Ang kamanyang o ang insenso sumisimbolo sa kanyang pagkadiyos at ang mira o pabango sumisimbolo sa kanyang sakripisyo o ang kanyang pagkamatay. 3 regalo po na may kahulugan sa kanyang buhay. Speaking of kahulugan ng regalo, alam niyo mga kapatid, nitong nakaraang Pasko, ang hirap po talaga na magbigay, mag-isip ng regalo sa inyong nabunot na exchange gift. Alam niyo po, kami pong mga pari, meron din kaming mga exchange gift. At nahirapan talaga ako na mag-isip ng regalo kung ano ang ibibigay ko doon sa aking nabunot. Lumabas kami ng aking kasama upang bumili ng pangregalo. At nung nakita ko po, sabi ko sa kasama ko, itong panyo, pwede na siguro to. Sabi sa akin ng aking kasama, Father, wag po kayong magbibigay ng panyo. Kasi ang kasabihan po dyan, panghabang buhay, naiiyak ang binigyan nyo ng regalong ganyan. Kaya sabi ko sa kanya, ganun ba? O sige, wag na lang. Ito na lang, nakakita po ako ng wallet. Sabi ko sa kanya, itong wallet na lang, baka okay na to. Sabi ng aking kasama, Father, sigurado ka na ba sa wallet na yan? Kasi pag binili mo yan, dapat lagyan mo rin ng pera sa loob. Na kapag binigay mo yung regalo na yan, na walang pera sa loob, ay buong taon siyang maghihirap. Eh ganun ba? O sige, iba na lang. At nakakita po ako ng t-shirt. Sabi ko, sige, itong t-shirt na lang. Sabi sa akin, Father, wag po kayong magbibigay ng t-shirt. Kasi pag namali po kayo ng size, aakalain nung nakatanggap ng regalo na mataba siya sa paningin mo. Kaya po, sa suma total, nung araw ding iyon, wala po kaming nabiling regalo. Sapagkat kakaisip po namin, sumakit na po ang ulo namin. Ang hirap-hirap mag-isip ng ireregalo. Pero hindi po ba mga minamahal na kapatid, ang pagbibigay ng regalo, naging tradisyon na po sa atin. Lalo tigit sa ating mga Pilipino. Para bagang naging kultura natin sa tuwing may okasyon, sa tuwing Pasko, o kaya sa tuwing may birthday, nagbibigayan po tayo ng mga regalo. At sinasabi po ng mga dalubhasa, hindi na po iba sa atin ito. Lalo tigit pati yung mga hayop ay nagbibigayan na rin ng ganito na natitrace daw po, for example, sa mga unggoy. Yung natitipuhan daw po nila, yung isang unggoy ay maglilikom ng maraming prutas at ibibigay ito sa kanilang natitipuhan para daw po sila magustuhan. And true enough, na-develop po ito sa history po natin. Halimbawa na lang po yung inchik. Ang paniniwala po nila, kapag nagre-regalo daw po ay dapat nakabalot sa pulang gift wrapper. O kaya po, kapag nagbibigay ng pera, dapat nakalagay sa pulang sobre. Red, symbolizing prosperity. Kaya naman po sa mga nakatira sa Northern America, na nakikita po nila na ang pagbibigay ng regalo ay isang status symbol. Mas maganda, mas mahal ang regalo, mas nakaaangat ka sa lipunan. Pero hindi po ba tayong mga Pilipino, okay na kahit simple, okay na kahit hindi marangya, basta ito'y galing sa kaibuturan ng puso. Hindi po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ito po'y pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid, na ang regalong galing sa puso ay ang regalong nakakaantig sa mga tao. Patungkol po sa regalo ang tema na binabanggit sa atin ng ating ebanghelyo, na narinig natin yung 3 pantas nagbigay ng kanya-kanyang mga handog. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Ano ba ang handog na maibibigay natin sa Panginoong Diyos? Nais ko pong magbigay ng 3 natatanging pagninilay. Time, treasure, talent. Unang pagninilay, time. Maglaan tayo ng oras sa Panginoon. Sa loob ng 1 linggo, mayroon pong 7 araw. Sa loob ng 7 araw, mayroon pong 168 hours. Makita natin sa dinabi-dami ng oras natin, hindi ba natin kaya maglaan man lang ng 1 oras para sa Panginoon? Aminin natin o hindi, may pagkakataon na tinatamad tayong magsimba. May pagkakataon na para bagang naietsapuera
ang banal na misa, ang pagdadasal, pakikinig sa salita ng Diyos. Sinasabi ni Jesucristo, coming from St. Mark chapter 9 verse 37, hindi mo ba kayang maglaan man lang kahit isang oras para sa Diyos? Na makita natin sa dinami-dami ng oras natin, bakit hindi tayo maglaan kahit isang oras man lang sa Diyos? Pangalawang pagninilay, talent. Ang talento po ay bigay ng Diyos at dapat gamitin upang papurihan ng Diyos. Alam niyo po, mayroon po akong kakilalang choir, isang choir. Lagi ko po siyang nakikita sa tuwing siya po'y nagsiserve sa choir, nakasaklay. At naitanong ko po nung minsan kung bakit siya nagkaganon, anong history niya. At sabi niya sa akin, Father, na-aksidente po kasi ko. At second life ko na po ito. At itong buhay ko, pinangako ko, iaalay ko sa Diyos. Magandang makita din natin. Alam ko yung ilang mga lingkod simbahan din natin may kanya-kanyang kwento. Kung bakit sila nananatili sa paglilingkod sa simbahan. Pero makita din natin yung buhay nga ba natin. Iniaalay ba natin upang paglingkuran ng Diyos? Nakikita ba natin ang ating buhay na bigay ng Diyos at dapat ibalik natin ito sa Kanya sa pamamagitan ng paggamit sa tama? Panghuli at pangatlong pagninilay, treasure. Magandang regalo sa Panginoon ay ang continuous support natin sa simbahan. Maaaring pagtulong sa pangpinansyal. Pero higit sa kung anumang kayamanan na maihahandog natin sa Panginoon, ay ang kayamanan sa langit. Nababanggit nga coming from St. Matthew chapter 6 verse 19, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit higit sa lahat. Ang tanong, papaano po ba tayo mag-iimpok ng kayamanan sa langit? Ang sagot, paggawa ng kabutihan. Yung mga kailangan ng tulong, tulungan natin. Sumunod tayo sa utos ng Diyos. Maging mabuting tao tayo. Sa mga bagay na ito, nag-iimpok tayo ng kayamanan sa langit. Tatlong natatanging bagay. Time, talent, treasure. Mga natatanging maihahandog nating regalo sa Diyos. At alam ko pong hindi lang po nakalimita sa tatlong ito ang pwede nating maisip. Maaari rin tayong mag-isip ng iba pang mga handog natin sa Diyos. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang maihahandog ko sa Panginoon? Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak na Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kanaroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kaisa ng lahat ng mga Kristiyano sa pagpupuri at pananalangin sa Ama, ihayag natin ang ating mga kahilingan, ating pong isamo. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga taong hindi nakakakilala sa Diyos, ngunit nadarama ang paghahangad sa Diyos, silayan nawa sila ng liwanag ni Kristo. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga sumasamba sa tunay na Diyos at naghihintay sa Kanyang pagdating sa huling araw, manatili nawa silang tapat, marangal at nananabik. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga pinagkalooban ng buhay, liwanag at kabutihan ng Diyos, sila nawa ang maging saksi at tagapaghatid ng buhay na matapat at marangal. Kami dumadalangin.
Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa patuloy pang naglalakbay sa daigdig, ipagpatuloy nawa ng Diyos ang makalangit na pagsubaybay. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Para sa mga yumaong pinagpahayagan ng Diyos ng kanyang katotohanan sa buhay na ito, matunghayan nawa nila ang kagandahan ng kanyang pagkalinga. Kami dumadalangin. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin. Amang makapangyarihan, tumulad sa amin ang iyong anak nang sa kalikasan nami sarili niya ang inihayag. Tulungan mo kaming sa kanya'y makatulad. Nihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso at tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Jesucristo, kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayon, taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong sinugong Mesiyas, na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa lahat ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkataon nami magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di nagmamaliw, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ang may lakas loob ang panalangin tinuro sa atin ng Panginoon. Sambahin ang ngalan mo.
Inihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayon. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging mataga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, tinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagalingan ng aming patron na San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa.
upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa kadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, magsiupo po sa mandali. Mayroon po tayong second collection para sa Africa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong Epiphany Sunday, inaanyayahan po namin ang lahat na kumuha ng blessed chalk na maaari nating gamitin sa pagsulat sa harapan ng mga pinto ng ating mga tahanan. Isa po itong tradisyon ng Simbahang Katolika bilang pagunita sa pagdalaw ng tatlong hari sa Batang Jesus at bilang paghingi ng pagpapala ng Diyos sa ating pamilya at tahanan. Tuwing Epiphany Sunday, isinusulat po natin ang 20 plus C plus M plus B plus 26 sa ating mga pintuan. Ang 20 at 26 ay tumutukoy sa kasalukuyang taon, samantalang ang mga titik na C, M at B ay kumakatawan sa mga pangalan ng tatlong hari, Caspar, Melchor at Baltasar. Maaari rin po itong mga hulugang Christus Mansionem Benedicat, na ang ibig sabihin ay pagpalain nawa ni Kristo ang tahanang ito. Ang mga plus sign naman ay sumasagisag sa krus at sa pagpapala ng Diyos. Kalakip po ng blessed chalk na ito ay ang gabay kung paano ito isusulat ng wasto. Ang proyektong ito ay pinangungunahan ng Komisyon ng Kabataan ng ating parokya. At sila po ay matatagpuan sa harapan ng simbahan pagkatapos ng banal na misa. Inaanyayahan po namin ang lahat na suportahan ng ating mga kabataan. Ang anumang donasyon ay lubos pong makakatulong para sa aming mga susunod pang proyekto. Maraming salamat po at naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Tatayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago ko po igawad ang pagbabasbas, muli po tayong inaanyayahan ng pagtatangkilik ng mga blessed chalk, mga chalk po na binasbasan para mapangsulat po natin sa harapan ng mga pinto ng ating tahanan. Ito po ay nakaugaliang tradisyon sa pagdiriwang ng Epiphany Sunday. Makikita niyo po yung mga kabataan, may lamesa po sila sa labas at maaari po kayong manghingi at magbigay ng kaunting donasyon para sa mga proyekto ng kabataan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayon. Pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Purihin Diyos. natin ang Panginoon.
hindi